upang balaan ang kaibigan sa kalaban na tatapos sa kanya roon. Ito pala ay si Perkins na tinanggap ang 4 na milyong alok ni Vigo upang patayin si John kahit pa nasa Continental Hotel siya. Pero ang bida ay bagaman walang hawak na sandata ay magaling na kinalaban ang babaeng contract killer habang si Marcus ay minamatyagan sila. Hindi nagtagal ay malakas na nahampas ni John si Perkins sa bintana at dahil sa pagbanta niya rito na tatapusin ay binunyag ng babae ang lokasyon ng peking simbahan ni Vigo kung saan niya tinatago ang mga kayamanan nila. Ilang saglit ng pinatulog ni John si Perkins ay sumilip sa silid niya ang contract killer na si Harry at pinakiusapan niya ito na gapusan at patakasin ang babae bukas. Sa sunod na araw ay agad na pinuntahan ng bida ang simbahan ni Vigo at mabilis na pinatumba niya ang karamihan sa mga Russian mobsters roon kabilang na ang peking pari ng simbahan. Pagkatapos ay kasama ang pari ay pumunta sila sa sekretong vault ng simbahan at pinabuksan niya ito rito upang sunugin ang napakaraming mga ginto at mga maduduming pera ni Vigo. Samantala si Harry ay ginapos si Perkins sa kwarto niya at plano niyang iwan ito roon upang madakip ng mga tauhan ng hotel at mapatay ng mga ito dahil sa paglabag niya sa patakaran nila. Subalit ang babae ay natanggal ang kamay sa gapos niya at mabilis na binaril ang lalaki sa ulo. Maya-maya habang nasa di kalayuan si John Wick ay nakita niya sina Vigo na galit na pumunta sa tapat ng simbahan at tinapos nila ang pari. Ang bida naman ay agad na inambush ng mag-isa ang mga Russian mobsters sa labas ng simbahan gamit ang dala niyang M16 rifle at nagawa niyang mapabagsak ang ilan sa mga ito. Pero si Kirill ay naisipang sumakay ng kotse nila at malakas na binangga ang tinataguang sasakyan ni John. Ilang saglit nang nagkamalay na siya ay napansin niyang bihag na siya ni Vigo at ng mga tauhan nito. Galit na nasabi ng mob boss na hindi lang mga yaman niya ang sinunog niya kundi pati na ang mga bagay na ginagamit niyang pang-blackmail sa syudad at ang mga ito ay walang katumbas na halaga. Nabanggit pa ni Vigo kay John na palagi siyang sinusundan ng buhay professional killer at inaapektuhan nito ang lahat ng malapit sa kanya. Kalaunan ay pinag-utos ng mob boss sa mga tauhan niya na tapusin na si John pero si Marcus sa labas ay mabilis na binaril ang isa sa mga ito. Pagkatapos ay kahit nakagapos ang mga kamay ay kinalaban ng bida si Kirill at bagaman magaling makipaglaban ang lalaki ay binuhos niya ang buong lakas sa pakikipagbakbakan rito. Hindi nagtagal matapos ang mainit na laban nila ay nagawang masakal ni John si Kirill gamit ang gapos niya upang tapusin ang lalaki. Nagmadaling kinalagan niya ang sarili at dala ang kanyang rifle ay dumaan siya sa likod ng gusali. Nahabol ni John roon ang kotse ni Vigo at pinagbabaril niya ang sasakyan pati na ang driver nito. Agad na lumabas ang mob boss ng kotse at dahil sa pagtutok sa kanya ni John ng baril ay napilitan siyang sabihin ang lokasyon ni Joseph sa safe house nila sa Brooklyn bago siya iwan ng bida sa lugar. Sa sunod na eksena ay makikitang binabantayan ng napakaraming Russian mobsters ang safe house ni Vigo sa Brooklyn habang nagtatago roon ang anak niya. Pero si John Wick ay palihim na tinapos ang isang kalaban sa labas at gamit ang kanyang sniper rifle